Hi guys, good morning. Ayan, again and again. Dahil nga Sunday ngayon, late na kami nagising, hindi kami nakapagsimba. Si Papa na ang nakapagsimba. So, nagyaya siyang mag-quick ride ulit sa Tanay. Ayan, syempre, mag-weekend ride tayo. Ang sabi niya kasi, para ano daw, medyo stress siya ngayon sa office niya, sa work, ano niya. Ayan. Hindi ko alam ano sabihin ko. Dahil pakita tayo ng Antipolo, ayan, pamasinag na tayo. Ayan, ang hirap. Dahil tayo ay angkas rider lang ngayon. Ayan, para ano, sabi niya nga, quick ride lang tayo. Akit tayo ng Tanay para tayo ay mag-quick ride lang. Okay, sabi ko, sige mga gantong oras makababa na tayo agad. So, ayan, paakit na kami na sa, anong na kami niyan. Tanay na kami niyan. Ayan, di ba? Napakasarap talaga ng ambience sa Tanay. Lalo na pagka umaga, ang lamig, ang hangin, nakaka-relax talaga. Pero eto, may napansin talaga ako sa Tanay. Di ba nababalita na ang dami na aksidente doon, ganyan. Doon sa mga advice ko lang doon sa parang kala mo makapag-advise, kala mo talagang matagal ang rider ha. Pero doon sa napansin ko lang, doon sa mga banking area niya, hindi kung baguhan kang rider, wag mo nang i-try. As in, kung bago kang rider. Kasi nakakatakot talaga yung mga pabangking-bangking nila. Oh, nung last time na umakit kami, tag-isa kaming motor dyan. Diyos ko po, kung wala ka nga pang experience bumangking-bangking, mapapabangking ka talaga dun sa mga, yung road nila, yung pabangking na yung mapapabangking ka talaga dun sa road na yun. Pero kung hindi ka sanay sa pabangking-bangking doon, sa Tanay, at first time mo aakyat doon, mag-ingat-ingat ka. Yan, ingat-ingat lang talaga dahil doon talaga hindi lang talaga yung mata mo, yung utak mo talagang dapat lagi kang alerto. Para sa mga first time na mga nagmo-motor, para sa akin lang ha, since na experience ko kasi maging first time na nagmo-motor, hindi pa siguro advisable na dumayo ka agad doon as in kung wala ka pa experience talaga sa magpa-banking kasi talaga grabe. Talagang yung puso mo lulundag talaga sa kaba pagka hindi mo pa na experience talaga yung mismong area na yan. Diyan sa Tanay na ang dami talagang napapabalita na aksidente, ay nag-banking areas talaga doon. Talagang hindi ka sanay kasi yung road niya talaga ganon talaga siya as in ginawa. Yun talaga mapapabangking ka talaga, Diyos ko po ang lola mo. Muntik na nga ako diyan. Kaya lang syempre yung mo, present of mind mo, yung utak mo, nakapokus lang yung mata mo sa bawat kilos na sasakyan. Ayan, guys, advice ko, kala mo naman mag-advise, kala mo matagal na nagmumotor. Ayan, kaya advice ko sa mga baguhang nagmumotor diyan, kung wala pa kayong masyadong experience at hindi pa kayo ganun kabihasa sa daanan, sa road, wag muna nyo i-try. Kasi kung hindi kayo yung sasalpukin, kayo yung sasapok. Kasi iba talaga yung road nila, talagang mapapabangking ka talaga kahit ayaw mo. And syempre, kailangan complete gear ka. Tapos na malakas din yung loob mo. Hindi lang sa dahil first time ko umakyat doon, matagal na din ako nagbumotor. Pero kasi, yung gano'n lang spot doon na talaga mapapabangking ka, isang line lang sa kabilang side yun. So, pagka nag-overtake ka, nako, magdasal-dasal ka na. Talagang ang bibilis ng sasakyan. Tapos, ayan. Nandiyan na kami sa spot na yan. Diyan sa video na yan. Andiyan yung mga spot na nadadaanan namin. Ang dami talang banking area. And ang dami din photographer. At saka yan, bula-bula. Marami din photographer. And then yung mga rider. Ayan. Diyan din yung mga vlogger. Ayan. Yun lang nga advice ko ha. As bilang baguhan lang din. Pero yun talaga yung advice ko talaga na kung hindi ka pa sanay mag-motor at wala ka pang experience sa mga ganyang klaseng road, wag mo na munang i-try or wag kang makipaglaro kay kamatayan kung ayaw mong mauna ka talaga sa diba? Or ayaw mong mauna kang mamaalam, diba? Parang ganun. Ayan, at yung nagyaya na yung husband ko kasi nagutom na siya. Ang plano kasi namin, yung hininto naming spot doon before, doon kayo pupunta kasi sobrang malayo, tapos inabot na siya ng gutom. Tapos ayan, may natagpo, may nakita siyang as in bagong bukas lang siya, parang April lang siya binuksan. Yung restaurant na yun, Fadayan Restaurant. Ay, napaka niya, overlooking
Tas halos kaka-establish lang niya, pero ang daming kumakain. Padayan Restaurant. Ayan, shoutout sa inyo, sa mga ano dyan, sa mga staff dyan. Talagang ang babait nila, tsaka ma-assist talaga sila. Ayan, nakakaano siya, nakaka-relax. Ayan, tapos nag-uusap nga kami dyan kasi nga medyo malamig, tapos medyo maambon din. Pero moderate lang naman din. Ayan, ang ganda talaga ng view. Alam mo yung tipong kahit relax at madami kang problema sa work, sa bahay, sa mga payments, sa bills dyan. Ayan, dahil relax ka lang muna dyan. Kaya, ayan, diba, Padayan Restaurant. Ayan, talagang ano, ang ganda din, may menu din sila, talaga napawaw. Uy, may menu talaga sila. Kahit bago na silang bukas. Sila nga, naka-organize sila kahit kakabukas lang nila. Tapos, meron silang place talaga pang parking, gine-develop pa dun sa harap side na. Yung mamaya makikita nyo sa video dyan. Ayan, nag-uusap kami. Tapos, ang ganda-ganda lang yung spot nila dyan. Ayan, kitang-kita mo yung overview talaga ng mga bundok. Ayan, mabibilang mo sa kamay. Mabibilang mo talaga sa kamay mo yung ano. Ayan. Ayan siya. O, diba? Kaya nang humusga. Ganun kaganda. Kahit kakabukas lang niya. Yung transition ng mga tao, yung mga dumadating. Tapos, ayan na, nung mga moment na yun, dadating na yung food na order namin. Ayan. Fast forward natin. Medyo, ano, ayan. Mga ilang minutes pa, ayan, lilipat kami ng ano niya. Tabi. Kami sa kabila. Mga ilang minutes pa yan, dumating na yung food din namin. Sinigang na, parang sinigang na baka. Pwede na yun. Ayan. Fast forward lang natin. Ayan, di ba talagang ano, napaka-organize nila. Then yung menu na nila talaga naka-details. Ayan, lumapit na ako para pumili kami ng ulam. Nag-isip kami kung ano, may sabaw ba or ano. Kasi parang inabot na kami ng pa-brunch na kasi yan. So, nag-iisip din ako kung anong order na namin food, ganyan. Habang nagsiset up din ako, nag-iisip din ako paano yung ikukumpare ko dito sa lugar na to kasi ang gala yan si Kuya. Yung Kuya, sorry sabi ni Kuya, parang nagbibideo pa sila si Mau, tapos ay napalipa tuloy siya ng upo. Siya ulit sa'yo Kuya, huwag ka mag-alala, tatakpan natin yung mukha mo. Ayan, ayun yung order namin, short order lang kasi kami lang dalawa. Ayan, tapos si Issue. Umalis na kami agad, kaya hindi ko alam kung paano tatapusin tong video na to at paano magpapaalam sa'yo. Bye-bye! Thank you!